konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Ang basic principle ng information system security is basta may physical access sa device. Hirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao dun sa makina, halimbawa galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Kaya ang alternatibo mong solusyon dyan ay kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code doon, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Pero ang bottom line is, sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Is Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? Or gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli.